Eto na ang sa tingin ko na magsosolve sa puzzle dito sa di umano ay pagkamatay or pagpapakamatay nitong si Cabral. Ito na yung the last piece of the story. Kasi kailangan bumalik nitong si mamang driver sa hotel para kunwari ay hanapin ang kanyang boss. Ang nakapagtataka, of course, pumunta ka sa hotel, hinahanap mo yung boss mo. Pero common sense, sabay kayong lumabas. Ngayon, ito, ayan, ano ang dapat niyang gawin? Hindi ho ba ay balikan yung CCTV? Well, of course, hindi naman ganun kadali balikan ng CCTV kasi kailangan pa may permission yan from the head. So, yeah, let's say merong reported na may nawawala, ganun. Hindi natin alam kung sino ang anong ginagawa dito or tumatawag ba o ano. Pero common sense naman, no? Pupunta ka sa reception, tatanungin mo yung kasama mo kung nasaan, sabay naman kayong lumabas. Ngayon, dito pa lang sa time ng reporting na ito, about 5 to 6 p.m. At may nag-report, tinatanong, ayan, tumawag pala siya, may call pala yan. Dito pa lang, upon reporting, di ba dapat alerted na yan? Alerted na ang vicinity na merong nawawala. Tapos naka-ready na dapat yan na balikan nila yung record ng CCTV. Although hindi naman dito rin check, no, kasi may kanya-kanyang room, may separate na room ang monitoring ng CCTV. Pero ito kasi, no, yung pagpunta kasi ng driver dyan, kasama kasi yun sa story. Kasi kung hindi siya pupunta dyan, walang magkukumpleto ng kanilang istorya. Which is nakita naman natin, diba, nung pina-interview. Nung in-interview, maalala ninyo yung in-interview siya. Kung saan, nagduda tayo, tinanong natin, bakit hindi nila ipakita yung hotel entry, yung booking sa hotel, yung pinag-check-inan? Di ba? So, magtaka ka na meron na silang record ng hotel, yung entry ng hotel, yung pagpunta nila sa hotel, doon sa room, yung paglabas, at yung pagbalik. Kasi, alam nila, basically, natatanungin natin yon. Tinanong din natin na bakit hindi sila mag-interview doon sa mga nandoon, taga roon na malapit doon. Kaya lumabas ito. Ito talagang sinadya nitong si mamang driver na tumambay banda dyan. Pero hindi naman siya nagpagasolina, di ba? Tumambay lang siya dyan para may masabing, oo, dumaan yan dito. Oo, nakita namin sila dyan. Tumambay yung dalawang yan dyan. Kasi kailangan yan, yan kasi ang basically natatanungin ng taong bayan. And true enough, lumabas ang mga kagaya nitong interviews. Dito nga yung selfie na ito, ayon sa kwento nitong si driver, ay 3 p.m. Pero yung mga witness doon, sabi nila alas 10 ng umaga. So kung titignan natin, wala talagang nangyaring balikan dito. Kasi iisang tagpo lang yung selfie nito, yung pagtambay nila doon, yun ay nung sinita. Kailangan yung kwento doon sa sinita. Pero ito, once lang ito at wala nang balikan. Kasi kung titignan ninyo wala naman na yung time kasi morning pa lang bumiyahe na sila, 10 napadaan sila doon. Ayon doon sa kwento ng mga witnesses, di ba? Ito kasi gusto lang nilang mag-selfie dito, ipalabas na tumambay nga siya dito. Pero walang mga series of pictures, no? Yung selfie ng umaga. 'Di ba kasi tumambay sila ng umaga doon, pinaalis ng pulis. Ngayon, meron bang mga larawan or litrato in the morning at yung larawan in the afternoon? Let's say sabihin na natin in the morning nag-selfie or in the afternoon nag-selfie. Or in the morning maybe pinicturan or binidyo lang si Cabral. Yung mga ganun ba yung dalawang magkakaiba at magkahiwalay na photos sa phone nitong si
Hernandez. Kasi kung wala at iisang picture lang ito, iisang time frame, pwede nila tignan ito sa cellphone ni Hernandez, yung mga picture, photos doon sa camera shots nitong si Hernandez. Kasi doon natin makikita kung talaga nga ba na bumalik sila dyan or nag-selfie lang sila ng umaga tapos ipapalabas nila na ito ay 3 p.m. in the afternoon. At diba tinanong din natin na bakit hindi nila interviewin yung pulis na nanita. In-interview nga nila, pinakita din nila. So lahat ng ito talagang nakaset na kailangan itong time frame na ito, itong gagawin natin. Sa time frame na ito, itong gagawin natin. I-account natin, take picture, take video, pati yung footage ng dashcam, kailangan meron mag-release nito. So lahat po ng ito ay nakaset, preset na po kung tawagin. Bakit kanyo? Eto, dahil meron silang pinoprotektahan. At sino yun? Eto. Umabot na rin sa Malacanang ang so-called DPWH mix na hawak ng Bilyonaryo News Channel. Sino kaya sa palasyo ang nababanggit sa mga dokumento? Sa mahabang listahan ng proponents sa loob ng tinaguriang DPWH leaks, may nag-iisang item na nakapangalan kay First Lady Liza Araneta Marcos na may project cost na 100 million pesos sa DPWH budget ng National Expenditure Program noong 2025. Nakalista sa ilalim ng OP ang proyektong ito na mayroon ding remarks na care of First Lady Liza Araneta Marcos with request letter from District Representative Faustino Ino D, ang 6th District Representative ng rehiyon at ang kasalukuyang House Speaker. So ngayon, alam na natin kung bakit ipinalit si Bogie D. Ha 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 ha. Kunwari nagtanggal sila ng speaker, pero ang ipinalit, kabaro din nila. Sa aming pagsusuri, tumagos sa 2025 General Appropriations Act ang proyekto na nakasentro sa construction ng isang alternate route sa northeast portion ng Cauayan City, Isabela. Ayon sa DPWH website, Setyembre nitong taon isinagawa ang bidding para sa nasabing proyekto, pero idiniklara itong failed sa kaparehong buwan. Nang hinga natin ng komento ang palasyo tungkol dito, tumanggi itong bigyang pakahulugan ang mga dokumento na umano'y nagmula sa namayapang Undersecretary ng DPWH na si Maria Catalina Cabral. Hanggat wala raw kumpirmasyon ng DPWH na sa kanila nga galing ang listahang ito, maituturing na hearsay lang ang tinaguriang DPWH leaks. Pero pwede rin daw itong maihambing sa mga dinoktor o fabricated documents. Bilang paglilinaw, hindi insertions kundi line items ang proyektong nakapangalan sa First Lady at ang mga laman ng dokumentong ito. Ibig sabihin, ito ay pati ng pinagdedebatehang mga proyekto sa House at Senate budget hearings hanggang sa Bicameral Conference Committee bago formal na maisama at maisabatas sa ilalim ng General Appropriations Act. Pero, ayon kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, bagaman lehitimong nakasulat bilang isang proyekto, hindi ibig sabihin ay ligtas na sa anomalya. Dahil sa proseso ng pagbubuo pa lang ng DPWH budget, may brasohan na umano mula sa mga politiko. Iyon ang sinasabi natin. Unang-una, isa kang First Lady. Hindi mo po mandato ang mag-insert o magbigay at maglagay sa line items ng mga DPWH kasi ikaw po ay First Lady. Take note, First Lady. Pero nakita ninyo kung paano at gaano nila protektahan itong First Lady to the point that they devise a so-called nagpakamatay na tao. Tanungin natin, nasaan na si Cabral?